Good day guys, by the way, my name is Sierra Montes from DJI Philippines and today we're going to unbox and discuss our newest product, the Osmo 360 camera. Let's go! So this is our the DJI Osmo 360, the first ever DJI 360 in the market or the DJI made this year. So let's do the unboxing right now. Yan. So ano ba yung mga dapat abangan ng mga customers natin regarding to the first ever 360-degree camera ni DJI. So syempre nakaka-excite kasi bago tayo mag-proceed, si DJI kasi syempre yung mga product niya dati is we're using the Action 3, Action 4, Action 5 Pro. So ngayon kasi is talagang sobrang innovative na ng DJI. That's why we already released the DJI 360. So unbox na natin, so wag na nating patagalin. So what's inside the box, no? So alright, so here's the DJI Osmo 360. So first, syempre dito muna tayo sa accessories. Alright, so sa accessories niya is we have the universal camera mount, no? So same with the other Osmo action camera, pero medyo nag-iba lang siya kasi gawa ng dun sa may selfie stick niya is kakaiba na rin. So mapapansin nyo dito, medyo iba na siya ng konti. Pero yung size niya is compatible siya sa lahat ng mga action camera na nag-exist ngayon sa market ng DJI. So the next one is we have here here. So meron siya, wow! So meron siyang tinatawag na pouch, no? Ito, kung makikita ninyo. Ayan, so may nakalagay dito na DJI Osmo, no? Exclusively only for the DJI Osmo 360. So inside this is we have the lightning cable type C to C. Ayan. So makikita nyo and yun. And the next one is we have here the what's this? Oh! So teka lang guys ha, ilagay ko lang ulit sa loob yung mga plastic ng Osmo 360 natin para hindi makalat sa table. So ito isang na-unbox ko. Ayan guys. Yung pinaka-camera protector niya. Ayan. Okay, so lagay muna natin sila dito sa harap. Ayan. And we have here the selfie stick guys. Ayan. So the selfie stick, ito is, I think this is 1.5 meters. So may nakalagay na Osmo, ayan. And then 120. So mapapansin nyo dito, iba na yung selfie stick niya kasi iba na yung thread dito sa dulo. Kasi exclusively only for the Osmo 360. Ayan, so makikita nyo. Ayan o. Ayan, so 1.2 meters I think. That's why there's a 120 here. Ayan. So okay, lagay muna ulit natin dito. Then yung plastic. So, huwag na natin patagalin and let's move on to the exciting part kung nasan si DJI Osmo 360. So guys, mapapansin nyo, no? Kasi every time na, na nagre-release yung DJI, is talaga naman meron mga features na inaabangan, may mga features na bago, di ba? So ngayon, hindi lang features yung kailangan mong abangan, kundi yung camera itself kasi normally, nakilala talaga si DJI doon sa maliban sa drone, no? Kasi we're talking about the camera here, 'di ba? So ngayon mapapansin mo kasi dito sa DJI Osmo 360 natin is eto na. Guys, is sobrang kakaiba ng design. Alright, tago ko muna, no? Para lang medyo excitement yung release natin. So, itabi ko lang din yung box, no? Ilagay ko lang muna siya dito. Ayan. Sorry sa mga manonood, no? Ayan. So, ngayon, guys, this is the DJI. Guys, this is the DJI Osmo 360, guys. This is the DJI Osmo 360. So, kung mapansin mo, sobrang slick ng design. Maliit lang siya, guys. It's the screen. Ayan. Napakagaan, napakaliit. So, para ka lang may action camera, guys, oh. Para ka lang may action camera kung makikita mo. And then, magaang siya comparing
doon sa iba eh. Magaang, packet size. And then ito, ganito pala siya guys. Ito kasi is medyo parang rubber, silicone rubber na matigas. So, kakabit mo lang siya dito. Ayan. So, may protector na yung ano mo. May protector na yung DJI Osmo 360 mo. Ayan guys, ang slick ng design, grabe. Bago tayo mag-proceed sa specification guys, na-amaze lang ako kasi this is the first time that DJI released the 360 camera. So now we're entering the new level of photography and videography when it comes dun sa mga action cameras natin or yung mga handheld cameras natin, no? So ngayon, ano ba yung dapat i-expect ng ating mga customer when it comes dito sa ating DJI Osmo 360? Syempre, number one, syempre is siya lang naman. Si DJI lang naman, yung first ever camera 360 na merong 1-inch 360-degree imaging sensor. Meaning, the Osmo 360 is the industry's first panoramic camera with 1-inch 360-degree imaging equipped with the industry's first square high dynamic image sensor. So meaning, comparing dun sa mga other cameras na nasa market ngayon, which is a rectangular type kasi yung sensor nila. So tayo kasi is first ever in the market na na naglabas ng square sensor. Kasi nga 'di ba, dahil bilog siya, so kumbaga parang ayan, para siyang ayan yung sensor natin, yung square na yan. So masakop niya talaga yung pinaka lens. Kasi nga kapag nag-triangle ka, I don't have any, this one, for example, this one is the triangle sensor, no? This one, let's say, this one is the triangle sensor. Okay? So ngayon, dahil bilog, dahil spear, yung imaging capability mo, di ba? Yung video capability mo, dahil 360 degree ka nga, dahil spear, no? Yung field of view. So, hindi niya kuha lahat eh. Hindi niya kuha lahat. Kumbaga parang, kuwari, let's say this one is your lens, no? Sa likod kasi niyan, ito siya. So parang merong lagpas. So ngayon, nako-compromise ngayon. Ito lang para ma-explain ko lang. So parang nako-compromise ngayon yung pixel quality, yung color quality. Kasi nga, maliit yung sensor mo, at the same time, malaki yung lens. So parang hindi lahat nakaka-capture yung detail nung pinaka-subject or yung pinaka-kinukuhanan mo. So now, first in the industry with 1-inch panoramic imaging. So ibig sabihin, kumbaga parang the image quality is improved in all aspects, di ba? Kumbaga parang yung the existing design of panoramic sports camera, kumbaga parang ano siya ikakaiba. Kakaiba siya kasi na-experience naman natin yung Action 3, Action 4, Action 5 Pro, and then the newest, the DJI Osmo 360. Alam naman natin na pagdating sa imaging quality is hindi naman talaga mapapahiya yung DJI when it comes dun sa image quality na meron tayo o yung kayang i-provide ng 360 degree natin na first ever in the market. So syempre, ano ba yung kayang resolution ng ating DJI Osmo 360? Kasi kanina ka pa, Sir ER, na sinasabi na malinaw, 1-inch sensor. So ngayon kasi, si DJI Osmo 360 lang naman yung kauna-unahang merong native 8K large pixel panoramic video. So meaning, Osmo 360 is a native 8K large pixel density with panoramic camera. In addition to being able to shoot 8K 30 frames per second, it also has the highest resolution of 8K 50 frames per second for consumer-grade panoramic cameras on the market. It has a dynamic range of 13.5. Take note 13.5 stops. So ano pa yung 13.5 stops na yan, Sir ER? Diba? Kasi itong 13.5 na sinasabi natin, it can capture clear, sharp images with rich tonal gradations. Kumbaga yung kulay ng output mo is hindi mako-compromise. Mas detailed, mas vivid, mas crisp, mas colorful, di ba? Kasi nga, naka 13.5 stops ka na.
So later on, isasabihin ko sa inyo kung paano ba talaga gumagana yung mga 13.5 stops na yan. Bakit ba tinawag na native? Bakit ba tinawag na native 8K, di ba? So syempre, the second one is syempre yung 1 inch nga natin na 360 degree imaging with f o yung focal aperture natin na 1.9 large aperture. Syempre, kumbaga parang increase na kasi yung amount of light entering di ba? Kumbaga, yung aperture kasi guys, ito yung sumasala ng liwanag. Di ba? Ito yung sumasala ng liwanag. Ito yung kumukuha ng liwanag every time na nagtitake ka ng pictures, even low light condition. Ngayon, kung the lower the number ng aperture, much better kasi mas malaki yung buka ng aperture. Kumbaga, even in low light condition, kapag nag-take ka ng pictures dyan, in any camera, basta maganda lang yung aperture mo, maganda lang yung quality ng aperture or mababa yung number, malaki yung buka, so talaga makakakuha ka ng magandang detailed even in low light photography. Kasi normally yung mga mabababang aperture sa camera, nakukuha lang natin yan sa mga high-end lenses di ba? So ngayon, first ever na nilagay natin sa DJI Osmo 360. Ayan. So syempre, ano pa ba yung mga other na dapat nating abangan maliba dito sa ating Osmo 360? Syempre, the next one is the battery life. So syempre, normally kasi ang tanong talaga ng mga consumer o ng mga customers natin, sige sir, may bago kang product which is the Osmo 360. So, mabigat ba yan? Gaano ba katagal yung battery life? Ganyan. Kasi normally, yun naman talaga yung tanong, di ba? So, we're just dealing with the honest review for the first ever DJI Osmo 360. So, number one is that Osmo 360 is normally parang, I think, to be accurate, parang 183 grams, di ba? Kumbaga, light body weight. Comparing doon sa mga other na nag-exist sa market. And then, syempre, yung battery and battery life. Ito yung one of the most interesting part kasi yung battery and battery life. Now, syempre, yung battery natin is compatible with the Osmo Action series, di ba? So, you can record continuously for 100 minutes. Imagine, 100 minutes at the highest resolution of 8K 30 frames per second. Just imagine the 100 minutes, di ba? Pero syempre, di ba, pwede ka pa rin naman mag-extend ng battery dyan. Kumbaga parang in endurance mode, di ba? Kumbaga parang maximum niya is 8K 30 frames per second can reach up to 120 minutes. Kumbaga ano na to, talagang totally ma-empty na yung ating DJI Osmo 360. So ngayon kasi, ang isa sa mga pinaka na gusto ko kasi dito kay DJI 360, syempre, di ba? Yung eco-friendly niya. Pagdating dun sa mga camera, paano ko ba sinabi yung eco-friendly? Number one kasi, when you remove the battery here, like for example here, no, so slide mo lang siya dyan, ayan. When you remove the battery, alam nyo ba na yung battery ng Osmo 360 natin, guys, is same ng battery ng lahat ng action series natin, di ba? Sa 3, 4, and 5 Pro. So, compatible siya. So, ngayon, kung meron kang action camera 4 and action camera 5 Pro na adventure combo, syempre may mga extra batteries yun. And then, bumili ka ng 360 na Osmo 360 ng DJI. So, yung mga batteries nun compatible. And at the same time, syempre, hindi lang yung battery, guys, hindi lang yung battery yung compatible kay Osmo 360 natin. Kumbaga parang lahat ng accessories, maliban doon sa case, syempre, kasi sa physical appearance, no? Pero lahat ng accessories, like for example, the magnetic mount, the selfie stick, the other accessories like helmet mount, body, chest mount, 'di ba, yung mga nasa bicycle mount. Kumbaga, lahat ng mount ng DJI is compatible sa ating Osmo 360. So, syempre, di ba, pagdating naman sa audio quality, sir, okay ba yung audio quality niyan? Kasi yung Action 4 ko, okay yung quality. Yung Action 5 Pro ko, sir, okay yung quality. Don't worry, because the DJI Osmo 360 is equipped with the Osmo Audio Dual Microphone Direct Connection. Meaning, the Eco-Leading supports the dual connection of mic 2,
mic mini that can record 2 audio tracks at the same time. Ibig sabihin guys, kung meron kang mic, 2 mic mini na 2TX and 1RX. So alam mo yun, makakapag-record ka ng dalawa kayo na nagsasalita ng sabay, which is na hindi nagagawa ng other 360-degree cameras na nag-exist sa market. Di ba? So yun pa lang parang, like for example, ngayon kasi yung mga vloggers, di ba? Normally talaga makikita mo sila mga naka-DJI mic. Ayan, DJI mic. So medyo hirap sila doon sa iba nilang ginagamit na camera na, bakit ganun? Kailangan isa lang yung mic na nakakonect. So parang, ang ginagawa ng iba, mapapansin nyo sa mga vlogger, di ba? Hawak nila yung mic, and then itatapat nilang ganyan. Tatapat, and then itatamat. So yun yung mahirap eh. So now with the Osmo Audio dual microphone direct connection, so sabay. Sabay na pwede yung mic na gumagana sa isang device. And syempre meron pa rin tayong 10-bit D-Log-M. So ano ba yung 10-bit D-Log-M na to? Ito kasi ito guys short information lang regarding dun sa 10-bit and the D-Log-M. So, yung all video formats kasi, it supports ng 10-bit color. Meaning, which you can record over 1 billion colors. So, ngayon, yung 10-bit na yan, guys, is talagang iba yung colors. Paano ko ba explain? Kasi medyo malalim eh. Iba yung green, for example iba yung green sa light green, sa dark green. So talagang makikita mo siya doon sa mismong video output mo. Eh syempre, meron din tayong D-Log-M na tinatawag, which is ito kasi yung pang-improve ng high dynamic range doon sa video eh. Ngayon kasi, kapag nag-take ka ng video, di ba? Nag-take ka ng video na naka-on yung 10-bit D-Log-M mo, sinettings mo dito, mapapansin mo, pag pinilay mo siya, parang maputla. Maputla yung contrast, maputla yung exposure, maputla, literal, kumbaga parang patay yung kulay. So akala ko ba 8K yan? Akala ko ba malinaw yan? Akala ko ba f1.9 focal aperture yan na okay sa dilim, na okay sa low light condition. Guys, kasi yung 10-bit D-Log-M is ginagamit yan for post-editing. Meaning, kapag gumamit ka ng mga third-party application like, I don't know if I can mention this, basta mga third-party application na pang video editing or pang photo editing na software, is doon mo ma-appreciate yung 10-bit D-Log-M. Alam niyo kung bakit? Kasi kapag nagkulay ka na doon sa output mo, doon sa finished product mo na merong 10-bit D-Log-M, is maputla kasi talaga, di ba? Maputla. So, meron tayong tinatawag na template or LUTs dun sa mga applications na yan or yung mga software-based na yan. Kapag nag-color grading ka na dyan, dun mo siya ma-appreciate. Alam mo kung bakit? Kasi dun mo malalaro yung mga kulay without compromising the exposure, the detail of the output. So, paano ko ba explain? Kunwari, itong video na napapanood nyo, maputla. So, ngayon, dahil gumamit ako ng isang software application. So, nag-editing ako. I think parang familiar naman kayo dun sa mga CapCut, sa mga Adobe Rush. Di ba minsan nag-editing kayo ng video di ba? So, minsan kapag ginalaw mo yung green, lahat ng green sa paligid mo gumagalaw. Kasi limited lang di ba? So, yung 10-bit D-Log-M na yan, yung D-Log na tinatawag natin na yan, tsaka yung 10-bit, ibig sabihin, kapag nag-post editing ka dyan, talagang kung ano lang yung specific na gusto mong kulay na gumalaw, gusto mong mas makulay, gusto mong medyo dark itong kulay na to, pwede na hindi nadadamay yung buong paligid. Like for example, dito sa video na to, ano ba pwede ko makita dito? Halimbawa, itong backlight ko, yung blue. Actually, blue or purple yan So ngayon, meron kasi mga software application na kapag ginalaw mo yung blue, gagalaw din yung mga other blues dito sa buong paligid ko kahit hindi naman yung ilaw yung gusto mong i-adjust. So ngayon, with the help of 10-bit D-Log-M, dyan siya gumagana. Kung ano lang yung specific na kulay, is yun lang talaga yung gagalaw. So the next one guys is syempre ano ba yung mga multiple ways to play natin, di ba? Syempre ano ba yung mga other features ng ating DJI Osmo 360. So syempre yung panoramic mode natin in addition to support the 8K 50 frames per second for the highest resolution, also supports syempre may mga other features yan. The 6K 60 frames per second natin and then yung
4K resolution with 100 frames per second natin na super slow motion. And you can also shoot, di ba, the 120 MP. Just imagine the 120 megapixel. Ulitin ko 120 megapixel, 360 degree photo. Just imagine, isipin mo guys, laruin mo sa isip mo na, is it worth it? Parang worth it bang bilhin yung bago ni DJI na, what do you call this, the Osmo 360? Worth it ba siya? Or parang pang-hype lang? Kasi guys, ako, for me, syempre ako nagmumotor, nagdra-drive, di ba? Iba pa rin kasi talaga, kahit hindi 360, kahit action camera, iba pa rin kasi talaga guys kapag meron kang camera while driving kasi mas malaki yung laban mo dyan kahit saan naman natin dalhin. So syempre, let's move on for the single lens. Kumbaga, kasi dual lens to, yan, back and forth, di ba? Ayan, front and back. So ngayon, meron ka tinatawag na single lens normal planar mode. So ibig sabihin yung single lens mo, for example, ginamit mo to, itong isang lente mo, no, na kaya niyang mag-capture ng 5K, 60 frames per second, flat video. Flat, parang ganyan. Yung kung ano yung nakikita ninyo sa screen ninyo ngayon dito sa video ko, with the field of view na 155. So similar to dun sa field of view ng ating DJI Action Camera 5 Pro. So syempre, Sir ER, paano kapag gusto ko naman mag-switch dun sa likod? Yes, we support fast switching. Diba? Between the front and rear camera or the front and rear lenses namin without interrupting the video while you're recording. So, syempre, di ba, parang, uy, gusto ko mag-switch sa harap. Gusto ko mag-switch dun sa likod. Di ba? Yung iba kasi kapag nag-switch ka, nahihinto yung video. So, sa amin hindi. Continuous. Looping. Ayan. So, isa pa sa mga pinakagusto kong features kasi nito ng DJI Action 360 namin is, alam mo yun, handy talaga eh. Kasi nung nakita ko talaga to, sorry, excuse me. Nung nakita ko talaga to, may share ko lang. Iba siya talaga dun sa mga typical na nakikita ninyo dun sa market. And at the same time is talaga namang napaka-minimal lang ng itsura. And syempre, ano ba tawag dito? Ano ba yung kaninang binabanggit ko na native? Sir, ano ba yung native na sinasabi mo? Kasi parang medyo malalim yan when it comes dun sa explanation mo pagdating sa mga comparison ng mga 360 cameras. Kasi this is our first ever, di ba? Kagaya na sinabi ko kanina, this is our first ever DJI 360 camera. So, yung native camera kasi natin is, kumbaga, meron kang resolution na 8K. Typically refers to 7680 by 4320, if I'm not mistaken, no? Pero feeling ko accurate naman yung number, which is 4 times the resolution of the 4K. So ngayon kasi, yung native kasi, kumbaga, means the sensor itself has enough actual pixel. Ibig sabihin, hindi ka gumagamit ng kahit anong third-party application para lang masabi na 8K resolution yung capturing mo. Kasi may mga ganito eh. Mag-record ka ng 1080p. Di ba mapapansin mo? Record ka ng 1080p. Inedit mo, di ba? Inedit mo siya, pinadaan mo sa ganitong application. Like, let's say for example, CapCut, Adobe Rush. Di ba kapag nag-save ka kay CapCut, tinatanong niya kung anong resolution yung gusto mo kasi i-convert niya, tama? So ngayon, let's say for example, pinili mo yung 8K. Doon na lang tayo sa malapit sa katotohanan. 1080p, ginawa mong 4K. So alam mo ba na hindi siya totally nako-convert? Ang nangyayari, nai-stretch lang yung pixel. Kasi nga, gumagamit ka ng third-party application and at the same time, yung camera na ginamit mo is hindi naman talaga capable o kayang kumuha ng ganong klaseng resolution. So ngayon kasi, para makakuha ka ng ganyang klaseng resolution, yung 8K na sinasabi natin, dapat maganda yung sensor mo. Which is, ito yung kaninang sinabi ko na first ever in the market na meron kang 1-inch native 8K camera sensor, di ba? So, kumbaga parang malaki na siya eh. Kumbaga parang, pag ganyan siya, square, tapos
na-capture niya talaga yung buong sphere talaga nung lente. Kumbaga, dahil nakikita nyo dito yan, lente yan di ba? Yan. So, yung sensor mo, makikita mo ganyan talaga halos kalahati nung halos kalahati nung camera. Di ba? Ganun kalaki yung sensor. Kumbaga kasi, kapag sinabi mo kasi na magko-convert ka, di ba? Kumbaga parang sinasabi natin na no upscaling or pixel shifting. Ito yung kaninang sinasabi ko na not native 8K. Na kapag dinaan mo na sa third-party application yung isang video or isang output mo, tapos pinili mo yung 2.7K, 2K resolution, pero 1080p lang yung video record mo. Pinili mo yung 4K, di ba? So makikita mo, magsasave siya. Pero pag pinili mo, hindi naman siya, parang wala naman nangyari. Kasi ang nangyayari, nai-stretch yung pixel niya para lang mapalabas. Dalawa lang yan. It's either nai-stretch or it's either mas kino-compress niya. Kaya nako-compromise ngayon yung pinaka-detailed ng video. Minsan nga pag pinagkumpara mo, ay mas okay pa pala yung 1080p kaysa dito sa 4K. Kasi ginagawa mo, kino-convert mo lang eh. Hindi talaga kaya na parang ba sabihin, hindi talaga kaya or fit talaga yung pixel density ng record mo na 1080p or 2.7 o whatsoever. Tapos i-convert mo ng 8K, hindi siya po pwede. Hindi siya po pwedeng ganun. Talagang yung resolution kasi, doon pumapasok kasi yung resolution na eh. Kasi di ba yan yung pixel quantity mo kasi. So ito yung tinatawag natin na kapag nag-8K ka, kagaya ng sinabi ko, if I'm not mistaken the 7680 by 4320. Sorry, medyo mahina takik sa number. Pero I think parang yun yung number niya talaga. So, yun yung tinatawag natin na talagang si DJI Osmo 360 natin is original na 8K. Hindi siya yung parang software-based lang. Hindi po siya ganon. So ngayon, kanina, may nabanggit din ako na 13.5. I don't know if you can recall this kasi kanina sa video, na-mention ko yung 13.5. So ano ba yung 13.5 video na yan? I mean, stops na yan. Kasi, kumbaga, what is a stop? Diba? Kumbaga parang, a stop is a unit of measurement to use to describe a doubling of halving a light. Ibig sabihin, kumbaga, one stop, kumbaga parang 2 times more light. Medyo malalim kasi siya, pero much better to para mas medyo maintindihan natin kung ano ba talaga yung features o yung capability na kayang gawin ng DJI Osmo 360 natin. Kasi baka mamaya, bili lang tayo ng bili, then hindi naman natin alam kung ano ba talaga yung kakayanan ng isang Osmo 360 camera. So ngayon, let's say for example, so if you have a camera that has 13.5, let's say for example, the Osmo 360, di ba? Kumbaga, yung 13.5 stops of dynamic range niya, yung high dynamic range niya, yung tinatawag natin na HDR kung tawagin. Diba? It can record a range of brightness levels from shadow to highlights. Ibig sabihin, paano ba? Let's say for example, nag-take ka ng video or picture sa direct sunlight. Direct sunlight, diba? Nasa beach ka, sa dagat ka, nasa swimming pool ka. Minsan kasi, diba? Yung pag-take mo ng pictures, direct sunlight, tapos ikaw nasa silong, alam mo yun, nakasilong ka sa cottage, sa puno, di ba? Minsan, kapag kinilik mo, nagiging against the light ka kasi nga hindi na kaya ng sensor mo yung sobrang liwanag nung araw. Hindi niya talaga kaya, hindi niya kayang balansehin. Ngayon, yun yung trabaho ng stops at saka ng aperture na tinatawag. Kasi yun nga yung kaninang sinabi ko, na yung aperture yung sumasala naman ng ilaw. Ngayon, itong stops mo naman, ito naman yung tumatanggap. Di ba? So, kumbaga parang, bakit ba? Ba't ba nagmamatter yung mga ganitong klaseng bagay? The more stops, better ability to capture the detail in both bright and dark. Ibig sabihin, mapa sunlight, mapa direct sunlight ka man, or mapa low light condition ka, hindi ka mapapaya dito sa ating bagong DJI Osmo 360. So parang ganito lang yan eh. Ano ba yung pinakaiba ng may mga 8 stops lang. 8 stops versus sa 13.5 stops. So, para mas madali natin mag-gets yung mga ganitong bagay. Let's say for example, merong dalawang nagtitinda ng coloring book. Coloring book, isang 8
itong coloring book na to, may free na 8 crayons. 8 crayons. Ngayon, itong 13.5 kasi natin, sa sobrang daming kulay na kaya niyang ma-produce, kumbaga parang sa sobrang dami niyang detailed na pwedeng ibigay, itong coloring book na may free na 13.5 stops is equivalent to 64 crayons. Ganun siya kalupit, ganun siya. Kumbaga parang kung ikaw yung bibili ng isang bagay, kung bibili ka ng coloring book, sino mas pipili mo sa dalawa? Yung the one with the free 8 colors or the one with the free 64 colors or 32? O sige, let's say 32 colors na lang. Pero same price almost. Siyempre kung ako naman, dito ako sa parehas namang coloring book yan eh. 'Di ba? Parehas coloring book yan. Pero dito ako sa isa na kayang magbigay ng mas maraming kulay kasi mas maraming detailed, 'di ba? So, iyon po yung 13.5 natin. So, kumbaga parang, ang hirap kasi, kasi malalim talaga yan when it comes sa photography and videography. Ayan. Pero, hopefully, sana medyo nagets natin yung ganitong klaseng bagay para hindi maging komplikado sa atin when it comes na pag pumipili na tayo sa market ng mga device na bibili natin. So, yung 10-bit ulitin ko ha. Ito naman yung 10-bit natin. So, yung 10-bit kasi, nagre-refers kasi to sa color depth. Ibig sabihin, how much color information each pixel can hold. Pero dahil meron kang 120 million pixel o 120 megapixels, di ba? Kayang-kaya ng ating DJI Osmo 360. Siguro naman nakita naman natin kung ano yung kayang gawin ng Action 4, Action 5 Pro. What more pa na first ever na naglabas si DJI ng 360 camera. Ayan, di ba? So, kumbaga parang, kumbaga parang kanina, sinabi ko, yung 10-bit, saan ka ba? Dito ka ba sa may 8 crayons? O dito ka ba sa may 32 crayons? So, it's up to you. Kumbaga parehas yan parehas camera yan, tama? O let's say parehas coloring book, parehas ng content, parehas yan ng page 1 to 10. Pero ang problema kasi, ito kasi, 10 crayons lang yung kayang ibigay. Samantalang itong isa, yung meron 13.5 stops with a 10-bit D-Log M is merong 32 to 64 colors free. So, kung ikaw, hindi mo kailangan magdesisyon na komplikado, di ba? So, when choosing the gadgets that you're buying, don't be afraid to ask what's the difference of this one to this one. So what is the capabilities of both products? Kasi you are the one who will use, di ba? Anong product na bibilin mo di ba? So ngayon, yung D-Log M naman, ito yung tinatawag natin na logarithmic color profile. So medyo malalim, no? Ito kasi is made by DJI, di ba? Yung D-Log M na yan, normally, sa iba kasi, sa mga DSLR kasi, may tinatawag na silag, di ba? Merong mga tinatawag na, basta iba. Pero kasi si DJI kasi, D-Log M yung tinawag natin dyan. So normally, unang lumabas to, if I'm not mistaken, with the Mavic and Air series na drones. Hanggang sa nirelease na namin sa mga ibang drones namin, nirelease na namin sa mga action cameras namin. Para nga pag nag-post editing ka, nag-edit ka, kumbaga maganda yung kakalabasan. Di ba? Parang, yes, parehas ng camera. So ngayon, yung features ba na hinahanap mo, nandito sa letter A, o yung features na hinahanap mo, nandito sa ating bagong Osmo 360. Di ba? So kasi, kumbaga, yung color grading kasi, di ba, kumbaga, kaya ka nga nag-i-edit Kaya ka nag-i-edit para mas gumanda yung kulay. Pansinin niyo yung mga vloggers. Actually, kaya nga sila nag-hire ng mga editor Bukod sa kinakat na ng mga editors nila yung mga bloopers nila or something, yung mga, di ba, minsan makikita mo, cut. Mali, ulitin natin, di ba? Kaya nga sila may mga ganun. And at the same time, meron silang mga video editor na talagang nagko-color grade ng mga ano nila. Nagko-color grade ng mga videos and pictures nila. Di ba? May nakita ka ba dyan na, like for example, ito na lang, may kinasal. Hindi naman raw video yung ano niyan, yung ipopost niyan. Di ba? So ngayon, para saan ba yung color grading? Guys, yung color grading, ito kasi yung nagdadala ng emotion. Di ba?
parang kung ikaw kung ikaw ikakasal ka, no? For example, sa isang event ka, payag ka ba na yung video mo, nagbayad ka ng malaki, na yung video mo walang editing? 'Di ba? Ang binabayaran mo nga is yung skills eh, 'di ba? So doon pumapasok yung mga 10-bit DLAG-M na 'yan. Kaya nga minsan yung mga videos na nakikita niyo sa mga wedding, minsan na black and white, madrama yung kulay, yun yung color grading. 'Di ba? Kumbaga nadadala yung emotions mo. Now, kapag yung in-apply mo yung 10-bit DLAG-M dun sa output mo at nag-edit ka, hindi nako-compromise yung quality ng video. Kung nag 8K resolution ka na 10-bit DLAG-M at nag-edit ka dyan, nag-color grading ka, pag save mo, original na 8K resolution pa rin yan. Walang maiiba dyan. Mas gaganda pa nga yung kulay. So ngayon, siyempre kagaya na sinabi ko kanina, no? Medyo mahaba na rin yung video. Gaya na nasabi ko kanina, is yung weight natin is 183. And then yung runtime, no? Kumbaga kapag ka nag-record ka, is yung 8K natin is 100 minutes. Yung 30 frames per second. Ngayon kasi, meron din tayong endurance mode na tinatawag na 8K 30 frames per second na 120 minutes. Ngayon, yung isang endurance mode naman natin, 6K 20, I think it's 24 frames per second, is 190 minutes. So ngayon, yung sensor na ginamit natin dito is CMOS with 1-inch imaging sensor. Ang ganda niya, no? Ang ganda niyan. Promise, guys. First ever ni DJI. So, syempre, yung panoramic, meron pa siyang panoramic na 8K, di ba? Pero bago ang lahat, i-on natin. So, guys, grabe, ang ganda. Wala akong masabi. Ayan, so, eto kasing, grabe guys. Teka lang I don't know kung makita ninyo. Basta, maganda siya. Hindi ko siya hindi ko siya mapakita sa inyo. Pero, grabe yung linaw niya. Kakaiba. Tapos, ayan, just imagine kung nakaganyan ka lang, nag-record ka na all over na 360 degree. Wala pa kasi kaming sample video, pero don't worry, we are now doing it na para makita ng ating mga consumers kung ano ba talaga yung capabilities ng DJI Osmo 360 natin. Ang linaw niya, guys, promise. Talagang may in love ka talaga. Ayoko na lang talaga buhat ng bangko, pero sobrang sulit na itong ating Osmo 360. Teka, ilalapit ko para makita ninyo sa malapitan. Ayan. The DJI Osmo 360, guys. Sobrang solid no? Solid niya. So, ayun lang naman. So, kasi hindi ako masyadong nagre-review ng mga bagay-bagay na medyo Ako naman sinasabi ko lang is kung ano talaga yung kaya nating i-share bilang dating product training manager ng DJI. So, ayun. So, muli, maraming salamat. ER Montes from DJI Philippines. Peace out.